Sa liblib na baryo ng San Isidro, isang tahimik at payapang pamayanan na napapaligiran ng makakapal na kagubatan at matatayog na bundok, naninirahan si Mateo Rivera. Kilala si Mateo bilang isang masipag at mapagkakatiwalaang lalaki. Sa edad na 32, siya ang inaasahan ng kanyang pamilya at isa sa mga pangunahing mangangahoy sa kanilang lugar. Lumaki si Mateo na sanay sa hirap ng buhay. Bata pa lamang siya nang pumanaw ang kanyang ama dahil sa isang aksidente sa bundok. Mula noon, siya ang tumayong haligi ng kanilang pamilya kasama ang kanyang inang si Aling Rosa at nakababatang kapatid na si Lina. Sa kabila ng kanyang murang edad noon, natutunan niyang harapin ang buhay ng may tapang at determinasyon. Araw-araw bago pa sumikat ang araw, gumigising na si Mateo upang maghanda sa kanyang trabaho. Sanay na siya sa paglalakad sa masukal na kagubatan upang mangalap ng kahoy na kanilang ibinebenta sa bayan. Bagamat mapanganib ang kanyang gawain, hindi niya ito kinatatakutan. Para sa kanya, ang kagubatan ay parang pangalawang tahanan na. Ngunit sa baryo ng San Isidro, may isang bahagi ng kagubatan na hindi kailanman pinupuntahan ng mga taga-nayon. Tinatawag nila itong gubat ng luntian, isang lugar na pinaniniwala ang tinitirhan ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Maraming alamat ang umiikot tungkol sa lugar na iyon. Mga kwento ng mga taong biglang nawawala, mga kakaibang ilaw na lumilitaw tuwing gabi, at mga awiting maririnig kahit walang tao sa paligid. Madalas paalalahanan si Mateo ng kanyang ina tungkol sa lugar na iyon. Mateo, huwag na huwag kang lalapit sa gubat ng luntian, paulit-ulit na bilin ni Aling Rosa. Marami nang nawala roon, hindi biro ang kapangyarihang naninirahan sa bahaging iyon ng kagubatan. Ngunit bilang isang taong praktikal, hindi lubos na pinaniniwalaan ni Mateo ang mga kwentong iyon. Para sa kanya, ang mga alamat ay gawa lamang ng takot at imahinasyon ng mga tao. Gayunpaman, iginagalang niya ang kagustuhan ng kanyang ina at iniiwasan ang lugar. Isang umaga, nagising si Mateo ng mas maaga kaysa karaniwan. Napansin niyang tila mas malamig ang simoy ng hangin at kakaiba ang katahimikan ng paligid. Walang huni ng ibon at tila natatakpan ng manipis na hamog ang buong baryo. Habang naghahanda siya ng kanyang kagamitan, lumapit sa kanya ang kanyang kapatid na si Lina. "Kuya, may masama akong panaginip kagabi," mahinang sabi nito. "Nakita kitang naglalakad sa kagubatan, tapos bigla kang nawala sa makapal na ulap." Ngumiti lamang si Mateo upang pag-aani ng pakiramdam ng kapatid. "Panaginip lang iyon, Lina. Huwag kang mag-alala. Babalik ako bago magdilim." Pagkatapos magpaalam sa kanyang pamilya, tinahak ni Mateo ang daan patungo sa kagubatan. Ang liwanag ng araw ay unti-unting sumisilip sa pagitan ng mga dahon ng matatayog na puno. Ang amoy ng basang lupa at sariwang hangin ay pamilyar na sa kanya. Habang papasok siya ng papasok sa kagubatan, napansin niyang tila mas makapal ang mga puno sa bahaging iyon. Hindi niya napansin na unti-unti na pala siyang napapalapit sa hangganan ng gubat ng luntian. Nang makarating siya sa isang bahagi ng kagubatan na hindi niya karaniwang pinupuntahan, nakakita siya ng isang napakalaking punong kahoy. Ang puno ay may kakaibang hugis, tila may mga ugat na nakaangat sa lupa at bumubuo ng tila arko sa paligid nito. Ang mga dahon nito ay mas luntian kaysa sa karaniwang nakikita niya. Napansin din niya ang isang kakaibang liwanag na nagmumula sa likod ng puno. Sa una, inakala niyang refleksyon lamang iyon ng sikat ng araw, ngunit nang lapitan niya ito, napansin niyang tila may sariling ningning ang liwanag. Naramdaman ni Mateo ang bahagyang pag-aalinlangan, ngunit nanaig ang kanyang kuryosidad. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinanggagalingan ng liwanag. Habang papalapit siya, napansin niyang tila nagbabago ang hangin sa paligid. Ang malamig na simoy ay napalitan ng banayad at mabangong halimuyak na hindi niya maipaliwanag. Sa kanyang paglapit, natuklasan niya ang isang maliit na bukana sa likod ng punong kahoy. Ang bukana ay tila isang lagusan na natatakpan ng makakapal na baging at mahalamang kumikislap sa kakaibang liwanag. Huminto si Mateo sa harap ng lagusan, para bang may tinig sa kanyang isipan na nagbababala sa kanya na huwag tumuloy. Ngunit kasabay nito, may kakaibang pakiramdam na tila may humihila sa kanya upang ipagpatuloy ang kanyang paglalakad. Hindi niya namalayang nakapasok na pala siya sa loob ng lagusan. Habang naglalakad siya sa makipot na daanan,
Napansin niyang tila naglalaho ang tunog ng kagubatan sa kanyang likuran. Ang bawat hakbang niya ay sinasabayan ng bahagyang pag-alingaw-ngaw na tila nanggagaling sa malayong lugar. Hindi nagtagal, nakarating siya sa dulo ng lagusan. Paglabas niya, napahinto siya sa kanyang kinatatayuan. Sa kanyang harapan ay isang napakalawak na lupain na hindi niya akalaing matatagpuan sa gitna ng kagubatan. Ang kalangitan ay may kakaibang kulay, hindi ganap na asul, ngunit may bahid ng gintong liwanag. Ang mga halaman ay kumikislap at ang hangin ay puno ng mahina ngunit malinaw na musika na tila nagmumula sa mismong kalikasan. Habang nakatingin siya sa tanawing iyon, hindi niya napansin ang mga matang nakamasid sa kanya mula sa likod ng mga halamang kumikislap. Unti-unting lumapit ang mga nilalang na hindi niya agad napansin. Sila ay may anyong kahawig ng tao ngunit may kakaibang ningning ang kanilang balat. Ang kanilang mga mata ay kumikislap na tila naglalaman ng liwanag ng buwan. Isa sa kanila ang lumapit kay Mateo. Ang nilalang ay may mahahabang buhok na kulay pilak at nakasuot ng kasuotang yari sa tila hibla ng dahon at bulaklak. Maligayang pagdating, mortal, mahinahong wika ng nilalang. Matagal ka naming hinihintay. Napaatras si Mateo sa kanyang narinig. Hindi niya maunawaan kung paano siya nakarating sa lugar na iyon at lalong hindi niya maipaliwanag kung sino ang mga nilalang sa kanyang harapan. Ano? Anong lugar ito? Nanginginig na tanong niya. Ngumiti ang nilalang at bahagyang itinaas ang kamay nito. Sa isang iglap, lumiwanag ang paligid. Ito ang kaharian ng engkanto, sagot nito. At simula ngayon, ang iyong kapalaran ay nakaugnay na sa aming mundo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mateo ang matinding pagkahilo. Ang kanyang paningin ay unti-unting lumabo habang naririnig niya ang mahinang pag-awit ng mga nilalang sa kanyang paligid. Sinubukan niyang tumakbo pabalik sa lagusan, ngunit tila naglaho na ito. Ang huling bagay na kanyang nakita ay ang mga matang kumikislap na nakapaligid sa kanya bago tuluyang magdilim ang kanyang paningin. Sa baryo ng San Isidro, lumipas ang maghapon ngunit hindi nakauwi si Mateo. Nagsimulang mag-alala ang kanyang pamilya. Pagsapit ng gabi, nagtipon-tipon ang mga taga-nayon upang hanapin siya sa kagubatan. Ngunit sa kabila ng kanilang paghahanap, walang bakas si Mateo ang kanilang natagpuan. Maliban sa kanyang palakol na nakasandal sa isang punong kahoy malapit sa hangganan ng gubat ng luntian. Sa sandaling iyon, napagtanto ng mga taga-nayon ang kinatatakutan nilang mangyari. May isa na namang nilamon ng misteryo ng kagubatan. Unti-unting nagbalik ang ulirat ni Mateo sa isang lugar na hindi niya maipaliwanag kung panaginip ba o realidad. Naramdaman niya ang malamig ngunit banayad na haplos ng hangin sa kanyang balat. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, bumungad sa kanya ang isang kisameng tila yari sa kristal na kumikislap sa malambot na liwanag. Siya ay nakahiga sa isang higaan na gawa sa makikinis na dahon at malalambot na hibla ng mga halamang hindi niya pa kailanman nakita. Sa paligid niya ay may mga haliging tila hinulma mula sa transparent na bato na naglalabas ng banayad na sinag ng liwanag. Mabilis siyang napabangon. Bumalik sa kanyang alaala ang mga pangyayari, ang lagusan, ang kakaibang lupain at ang mga nilalang na nagsabing siya ay nasa kaharian ng engkanto. Luminga siya sa paligid. Ang silid na kanyang kinalalagyan ay malawak ngunit walang malinaw na pader. Sa halip, ang paligid ay tila binubuo ng mga halamang may kumikislap na dahon at bulaklak na naglalabas ng liwanag na parang mga bituin. Gising ka na. Napalingon si Mateo sa tinig na nagmula sa kanyang likuran. Nakita niya ang isang nilalang nakahawig ng babaeng unang nakausap niya sa kagubatan. Ang nilalang ay may mahabang buhok na kulay ginto na umaabot hanggang sa baywang nito. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang kulay, tila pinagsamang berde at pilak na kumikislap sa liwanag. Nasaan ako? Diretsong tanong ni Mateo, pilit pinatatag ang kanyang tinig. Nasa puso ka ng aming kaharian, sagot ng nilalang. Ako si Amara, isa sa mga tagapangalaga ng lupang luntian. Tumayo si Mateo at sinubukang unawain ang kanyang sitwasyon. Paano ako napunta rito? Kailangan kong makauwi. Hinahanap na ako ng pamilya ko. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Amara. Hindi ito lungkot, ngunit tila isang anyo ng pag-unawa na may kasamang panghihinayang. Hindi madali ang pagbabalik sa mundong pinanggalingan mo. Mahinahong paliwanag nito. Ang sinumang mortal na nakapasok sa aming kaharian
ay hindi basta-basta nakakabalik. Naramdaman ni Mateo ang biglang pagbigat ng kanyang dibdib. Ibig mong sabihin, hindi na ako makakauwi. Hindi ko sinabi iyon, sagot ni Amara. Ngunit ang iyong pagdating dito ay hindi nagkataon lamang. May dahilan kung bakit ka pinayagang makapasok. Hindi lubos na naunawaan ni Mateo ang sinabi nito. Ngunit naramdaman niyang may mas malalim na misteryong nakapaloob sa kanyang pagkakapunta roon. Lumapit si Amara at iniabot sa kanya ang isang sisidlang yari sa malinaw na kristal na naglalaman ng likidong kumikislap sa kulay bughaw. Ito ay mula sa bukal ng gunita, paliwanag niya. Makakatulong ito upang mapanatili ang iyong lakas habang narito ka. Nag-alangan si Mateo, ngunit sa kabila nito, naramdaman niyang wala siyang ibang pagpipilian. Dahan-dahan niyang tinanggap ang sisidlan at uminom. Agad niyang naramdaman ang kakaibang init na kumalat sa kanyang katawan. Ang kanyang pagod at panghihina ay tila nawala. Sumama ka sa akin, wika ni Amara. May nais kang ipakita sa iyo ang aming pinuno. Nagatubili si Mateo ngunit sumunod din siya. Habang naglalakad sila palabas ng silid, mas lalo niyang nasilayan ang kabuuan ng kaharian. Ang lupain ay tila nababalot ng liwanag na hindi galing sa araw ngunit sapat upang magbigay buhay sa paligid. Ang mga puno ay may mga dahong kumikislap na parang may sariling bituin. Ang mga ilog ay umaagos na tila may halong pilak ang tubig. Sa kanilang paglalakad, napansin ni Mateo ang iba pang nilalang na kahawig ng tao ngunit may kakaibang anyo. May ilan na may pakpak na tila gawa sa manipis na liwanag, habang ang iba naman ay may balat na kumikislap na parang perlas. May mga nilalang ding tila kalahating hayop at kalahating tao na mapayapang naglalakad sa paligid. Sa kabila ng kanilang kakaibang anyo, walang nagpakita ng puot o galit kay Mateo. Sa halip, tinitingnan nila siya ng may tahimik na pag-usisa. Sila ba ay mga engkanto rin? Tanong ni Mateo habang patuloy na naglalakad. Oo, sagot ni Amara. Ang kahariang ito ay tahanan ng iba't ibang angkan ng mga nilalang na matagal nang umiiral bago pa man mabuo ang mundo ng mga tao. Bakit ako? Biglang tanong ni Mateo. Maraming tao sa labas. Bakit ako ang napili? Kuminto si Amara sa paglalakad at bahagyang lumingon sa kanya. May mga bagay na hindi maaaring ipaliwanag sa pamamagitan ng luhika ng tao, sagot niya. May mga kapalarang nakaukit na bago pa man ipanganak ang isang nilalang. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang makarating sila sa isang malawak na liwasan. Sa gitna nito ay nakatayo ang isang napakalaking palasyo na tila hinulma mula sa pinagsamang kristal, ginto at mga buhay na halaman. Ang estruktura ay naglalabas ng liwanag na tila humihinga kasabay ng hangin. Paglapit nila sa palasyo, napansin ni Mateo ang dalawang matatayog na bantay na nakatayo sa pasukan. Ang kanilang anyo ay mas matipuno kaysa sa iba at ang kanilang mga mata ay may malalim na gintong ningning. Bahagyang yumuko si Amara bilang pagbati bago sila pinapasok. Sa loob ng palasyo, mas lalo pang namangha si Mateo. Ang sahig ay tila yari sa makinis na bato na sumasalamin sa liwanag ng paligid. Ang kisame ay mataas at may mga ukit na tila nagkukwento ng kasaysayan ng kaharian. Habang papasok sila sa pinakaloob na bulwagan, napansin ni Mateo ang isang trono na nakapwesto sa dulo ng malawak na silid. Ang trono ay gawa sa pinagsamang sanga ng punong kumikislap at kristal na naglalabas ng malagintong liwanag. Nakaupuro ng isang nilalang na agad nagbigay ng kakaibang pakiramdam kay Mateo. Hindi niya maipaliwanag kung ito ba ay takot o paggalang. Ang nilalang ay may mahabang buhok na kulay itim na tila sumasabay sa hangin kahit walang galaw ang paligid. Ang kanyang balat ay may bahagyang ningning at ang kanyang mga mata ay kulay amber na tila naglalaman ng sinaunang karunungan. Siya ang aming reyna, bulong ni Amara. Lumapit sila sa trono. Bahagyang yumuko si Amara at kahit hindi sigurado si Mateo sa dapat gawin, ginaya niya ang ginawa nito. Tayo'y binisita ng isang mortal. Marahang wika ng reyna. Ang kanyang tinig ay banayad ngunit may kapangyarihang tila umaalingaungaw sa buong bulwagan. Ikaw si Mateo Rivera, pagpapatuloy nito. Nagulat si Mateo. Paano ninyo nalaman ang pangalan ko? Ang bawat nilalang na nakapasok sa aming lupain ay may dalang bakas ng kanyang pagkatao, sagot ng reyna. At ang iyong pagdating ay matagal nang nakatala sa aming kasaysayan. Hindi agad nakapagsalita si Mateo. Pakiramdam niya ay may mas malaking puwersang gumagalaw sa likod ng kanyang kapalaran.
Reyna, sa wakas ay nasabi niya, kung maaari, nais kong makauwi sa aking pamilya. Tahimik na tumingin ang Reyna sa kanya. Ilang sandali ang lumipas bago ito nagsalita. Ang pagbabalik sa iyong mundo ay posible, sabi nito. Ngunit may kapalit ang bawat biyaya. May isang gawain na ikaw lamang ang maaaring tumupad. Anong gawain? Tanong ni Mateo, bagamat may kaba sa kanyang dibdib. Tumayo ang Reyna mula sa kanyang trono. Sa kanyang pagtayo, tila mas luminaw ang buong bulwagan. May bantang paparating sa aming kaharian, wika nito. Isang puwersang matagal nang natutulog ang muling nagigising, at ikaw, Mateo, ang susi sa aming kaligtasan. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Hindi niya lubos maisip kung paano siya, isang simpleng mangangahoy, ay maaaring maging bahagi ng kapalaran ng isang buong kaharian. Kung tatanggapin mo ang tungkuling ito, pagpapatuloy ng Reyna, aring mahanap mo ang landas pabalik sa iyong mundo. Ngunit kung tatanggi ka, mananatili kang bihag ng pagitan ng dalawang daigdig. Naramdaman ni Mateo ang bigat ng pagpipilian. Sa isang banda ay ang kanyang pamilya at ang mundong kanyang kinalakihan. Sa kabilang banda ay ang misteryong bumabalot sa kahariang ito at ang responsibilidad na tila ipinapataw sa kanya ng tadhana. Habang nakatayo siya sa gitna ng bulwagan, napagtanto niya na ang kanyang pagkawala sa mundo ng mga tao ay simula pa lamang ng isang paglalakbay na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Matagal na nanatiling tahimik si Mateo habang nakatayo sa gitna ng bulwagan. Ang bigat ng sinabi ng Reyna ay tila unti-unting bumabalot sa kanyang isipan. Hindi niya lubos maisip kung paano siya napasama sa isang tungkuling hindi naman niya pinili. Tumingin siya sa paligid. Ang malalawak na haligi ng bulwagan ay may mga ukit na tila naglalarawan ng sinaunang kasaysayan. May mga larawang nagpapakita ng mga nilalang nakahawig ng mga engkanto na nakikipaglaban sa isang malabong anino. Mayroon ding mga eksenang nagpapakita ng pakikipag-ugnayan ng mga mortal at mga nilalang ng kalikasan. Reyna'y mahinang wika ni Mateo, hindi ko po alam kung bakit ako ang napili ninyo. Isa lamang akong karaniwang tao. Wala akong kakayahang makipaglaban sa mga nilalang o puwersang hindi ko nauunawaan. Hindi agad sumagot ang Reyna. Sa halip, bumaba siya mula sa trono at dahan-dahang lumapit kay Mateo. Sa bawat hakbang nito, tila nagbabago ang liwanag sa paligid na parang sumasabay sa kanyang presensya. Ang lakas ay hindi lamang nasusukat sa kakayahang makipaglaban, sagot ng Reyna. May mga kapangyarihang nakatago sa loob ng isang nilalang na hindi niya nalalaman hanggat hindi ito sinusubok ng tadhana. Bahagyang itinataas ng Reyna ang kanyang kamay. Sa isang iglap, nagliwanag ang sahig ng bulwagan. Lumitaw ang isang bilog na simbolo na may masalimuot na ukit. Ang simbolo ay kumikislap sa kulay asul at ginto. Lumapit ka, utos niya. Nagatubili si Mateo ngunit sumunod din. Nang tumapak siya sa loob ng simbolo, nakaramdam siya ng kakaibang init na gumapang mula sa kanyang mga paa paakyat sa kanyang dibdib. Ang kanyang paningin ay biglang napuno ng mga larawang hindi niya maipaliwanag. Nakakita siya ng isang kagubatan na tila nasusunog ng kulay ube na apoy. May mga aninong gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Nakita rin niya ang isang lumang dambana na napapalibutan ng mga batong may ukit na tila sumisigaw ng babala. Sa huling sandali ng pangitain, nakita niya ang sarili niyang nakatayo sa gitna ng dalawang mundo. Ang isa ay ang baryo ng San Isidro at ang isa ay ang kaharian ng engkanto. Sa pagitan ng dalawang mundong iyon ay may bitak na unti-unting lumalaki. Biglang nawala ang mga larawan at napaluhod si Mateo, hingal na hingal. Ano? Ano yon? Nanginginig niyang tanong. Iyon ang hula na matagal nang iniingatan ng aming kaharian, sagot ng Reyna. Isang mortal ang darating na may kakayahang pagdugtungin o tuluyang paghiwalayin ang dalawang daigdig. Nanatiling nakatungo si Mateo habang pilit inuunawa ang kanyang nakita. Ang puwersang nakita mo ay kilala bilang ang anino ng kalaliman. Pagpapatuloy ng Reyna, isa itong sinaunang kapangyarihan na minsang nagtangkang sakupin ang aming kaharian at ang mundo ng mga tao. Bakit ako ang may kaugnayan doon? Tanong ni Mateo. Lumapit si Amara at tahimik na tumayo sa tabi niya. Ipinanganak ka sa araw na nagbukas ang unang bitak sa pagitan ng dalawang daigdig. Paliwanag niya. May bakas ng kapangyarihan ng parehong mundo ang iyong kaluluwa. Kaya ikaw lamang ang maaaring maglakbay sa pagitan ng mga hangganan ng hindi tuluyang nawawala.
Unti-unting tumayo si Mateo. Hindi pa rin siya makapaniwala, ngunit ang kanyang naranasan ay hindi niya maikakailang totoo. Kung hindi ko gagawin ang hinihingi ninyo, ano ang mangyayari? Tanong niya. Tahimik na naglakad ang Reyna patungo sa isa sa mga ukit sa haligi. Ititinaas niya ang kanyang kamay at hinaplos ang isang larawang nagpapakitang dalawang mundong nagbabanggaan. Kung magpapatuloy ang paglawak ng bitak, ang aming kaharian ay maaaring malamon ng anino, sagot niya. At kapag nangyari iyon, ang inyong mundo ay susunod na mawawasak. Naramdaman ni Mateo ang paninikip ng kanyang dibdib. Naalala niya ang kanyang ina at kapatid. Naalala niya ang simpleng buhay na nais lamang niyang balikan. Ano ang kailangan kong gawin? Sa wakas ay tanong niya. Nagkaroon ng bahagyang liwanag sa mga mata ng Reyna. May isang sinaunang bantayog na nakatago sa hangganan ng dalawang ulap, sagot niya. Doon matatagpuan ang selyo ng balanse, isang mahiwagang sagisag na nagpanatili ng kapayapaan sa pagitan ng aming mundo at ng sa inyo. Ngunit maraming siglo na ang nakalipas mula nang ito'y huling makita. Dagdag ni Amara. Pinaniniwalaang ninakaw ito ng isang taksil na angkan ng mga engkanto na sumanib sa puwersa ng anino. Natahimik si Mateo. Ang misyon na inilalarawan nila ay tila higit pa sa kaya niyang harapin. Hindi mo ito haharapin ng mag-isa, sabi ng Reyna. Magkakaroon ka ng mga gabay sa iyong paglalakbay. Bahagyang kumaway ang Reyna. Mula sa kabilang bahagi ng bulwagan ay lumapit ang dalawang nilalang. Ang una ay isang matangkad na lalaking engkanto na may pakpak na tila yari sa salamin. Ang kanyang mga mata ay kulay bughaw at ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa. Ako si Calum, pagpapakilala nito. Ako ang tagapagbantay ng silangang himpapawid. Ang ikalawa ay isang nilalang na mas maliit ang pangangatawan, ngunit may matalim na titig. Ang kanyang buhok ay kulay luntian at ang kanyang balat ay may bahagyang ningning na tila kahawig ng lumot sa punong kahoy. Ako si Lisara, sabi nito. Tagapag-ingat ng mga landas sa kailaliman ng kagubatan. Tiningnan sila ni Mateo, hindi sigurado kung matutuwa o matatakot sa presensya ng mga ito. Sila ang sasama sa iyo, sabi ng Reyna. Ngunit tandaan mo, Mateo, ang iyong pinakamahalagang lakas ay ang iyong kakayahang magtiwala at magpasya. Lumapit si Amara at iniabot kay Mateo ang isang maliit na palawit na yari sa pilak. Sa gitna nito ay may batong kumikislap sa mapusyaw na asul. Ito ang tanda ng manlalakbay, paliwanag niya. Poprotektahan ka nito laban sa ilang kapangyarihan ng anino, ngunit hindi nito kayang hadlangan ang lahat. Tinanggap ni Mateo ang palawit at isinabit ito sa kanyang leeg. Sa sandaling sumayad ito sa kanyang balat, nakaramdam siya ng banayad na pulso na tila sumasabay sa tibok ng kanyang puso. Magpahinga ka muna, utos ng Reyna. Bukas magsisimula ang iyong paglalakbay. Habang papalabas si Mateo ng bulwagan kasama sina Amara, Calum at Lisara, hindi niya maiwasang lumingon muli sa trono. Ang bigat ng kanyang bagong tungkulin ay tila nakapatong sa kanyang balikat. Sa labas ng palasyo, napansin niya ang kakaibang pagbabago sa kalangitan. Ang gintong liwanag ay tila bahagyang natatakpan ng manipis na anino na gumagalaw sa malayo. Simula na ang paggalaw ng anino, bulong ni Lisara habang nakatingin sa kalangitan. Napatigil si Mateo. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang ang kanyang paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng daan pauwi. Ito ay isang laban para sa dalawang mundong parehong mahalaga sa kanya. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng pagiging tulay sa pagitan ng dalawang daigdig. Sumikat ang liwanag sa kaharian ng mga engkanto na tila hindi nagmumula sa araw kundi sa mismong kalikasan. Ang mga dahon ng punong nakapaligid sa palasyo ay kumikislap sa malambot na sinag at ang hangin ay nagdadala ng banayad na halimuyak ng mga bulaklak na hindi matatagpuan sa mundo ng mga tao. Nagising si Mateo sa silid na ipinahiram sa kanya. Sa ilang sandali, nakalimutan niyang wala siya sa kanyang baryo. Ngunit nang makita niya ang kumikislap na kisame at ang mga halamang naglalabas ng liwanag, muling bumalik sa kanya ang katotohanan. Tahimik siyang naupo sa gilid ng higaan habang hinahawakan ang palawit na ibinigay sa kanya ni Amara. Ramdam niya ang bahagyang init nito na tila nagbibigay sa kanya ng kakaibang lakas ng loob. May mahinang katok na narinig sa pasukan ng silid. Handa ka na ba? Tanong ni Amara mula sa labas. Tumayo si Mateo at naglakad patungo sa pintuan.
Pagbukas niya, nakita niya si Amara kasama sina Calum at Lisara. Ang tatlo ay nakasuot ng kasuotang tila yari sa hibla ng kalikasan ngunit may matibay na anyo na angkop sa paglalakbay. Ngayon na ba tayo aalis? Tanong ni Mateo. Oo, sagot ni Calum. Mahaba ang landas patungo sa hangganan ng dalawang ulap. Kailangan nating umalis bago tuluyang lumakas ang impluensya ng anino. Naglakad sila palabas ng palasyo patungo sa isang malawak na liwasan. Sa gitna nito ay may nakahimpil na mga nilalang nakahawig ng usang ngunit may pakpak na tila yari sa liwanag. Ang kanilang mga mata ay malinaw at tila puno ng talino. Ito ang aming sasakyan sa unang bahagi ng paglalakbay. Paliwanag ni Lisara. Tinatawag silang Sylvan. Nag-alangan si Mateo nang lapitan niya ang isa sa mga nilalang. Ngunit nang maramdaman niya ang banayad nitong paglapit at tahimik na pagyuko, unti-unti siyang nakaramdam ng tiwala. Sumakay sila sa likod ng mga Sylvan at sa isang iglap, lumipad ang mga ito sa himpapawid. Napakapit si Mateo sa balahibo ng nilalang habang nakatingin sa kahariang unti-unting lumiliit sa ibaba. Habang lumilipad sila, mas nakita ni Mateo ang kabuuan ng lupain ng mga engkanto. May mga ilog na kumikislap na tila likidong pilak. May mga kagubatang may iba't ibang kulay ng dahon mula sa mapusyaw na bughaw hanggang sa gintong berde. May mga bundok na tila yari sa kristal na naglalabas ng liwanag na umaabot sa ulap. Napakaganda ng lugar ninyo, hindi mapigilang sabi ni Mateo. Maganda, ngunit marupok, sagot ni Amara. Kapag tuluyang lumakas ang anino, ang kagandahang ito ang unang mawawala. Ilang sandali silang naglakbay sa himpapawid hanggang makarating sa isang bahagi ng lupain na may makakapal na ulap na tila sumasayad sa lupa. Dahan-dahang bumaba ang mga Sylvan sa gilid ng isang malawak na kagubatan. Dito nagtatapos ang ligtas na bahagi ng aming kaharian, paliwanag ni Calum habang bumababa sila. Mula rito, Asornan, Inshallah dumusya rito, papasok na tayo sa mga lugar na matagal nang naapektuhan ng anino. Habang naglalakad sila sa kagubatan, napansin ni Mateo ang unti-unting pagbabago ng paligid. Ang mga punong dati ay kumikislap ay tila namumutla. Ang hangin ay naging mas malamig at mabigat. Mag-ingat ka sa bawat hakbang, paalala ni Lisara. Ang anino ay hindi lamang naninirahan sa dilim, kaya nitong manipulahin ang isip ng sino mang mahina ang loob. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang makarating sa isang bahagi ng kagubatan na tila nasira ng hindi kilalang puwersa. Ang mga puno ay baluktot at ang lupa ay may mga bitak na naglalabas ng maitim na usok. Biglang huminto si Amara at itinaas ang kanyang kamay bilang senyas. May paparating, bulong niya. Napakapit si Mateo sa kanyang palakol na hindi niya namalayang dala pa rin niya mula sa mundo ng mga tao. Tahimik niyang pinakinggan ang paligid. Mula sa likod ng mga baluktot na puno, unti-unting lumitaw ang mga nilalang nakahawig ng mga engkanto, ngunit may kakaibang anyo. Ang kanilang balat ay tila natatakpan ng maitim na usok at ang kanilang mga mata ay walang ningning. Mga alagad ng anino, mahinang sabi ni Calum habang inilalabas ang kanyang sandata na yari sa malinaw na kristal. Naramdaman ni Mateo ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Manatili ka sa likod namin, utos ni Amara. Ngunit bago pa siya makasagot, mabilis na sumugod ang mga nilalang. Ang kanilang galaw ay hindi likas. Tila sila ay hinahatak ng isang puwersang hindi nila kontrolado. Sa isang iglap, nagsimula ang labanan. Si Calum ay mabilis na gumalaw sa himpapawid at ang kanyang pakpak ay naglabas ng matutulis na sinag ng liwanag na tumama sa mga kalaban. Si Lisara naman ay kumilos sa pagitan ng mga puno at sa bawat galaw niya ay may mga ugat na lumalabas mula sa lupa upang itali ang mga alagad ng anino. Si Amara ay nagtaas ng kanyang mga kamay at nagpalabas ng bilog na liwanag na nagsilbing pananggalang laban sa pag-atake ng mga nilalang. Habang pinapanood ni Mateo ang labanan, naramdaman niya ang matinding takot. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng laban. Ngunit nang makita niyang unti-unting napapalibutan ng mga alagad ng anino si Lisara, may kakaibang lakas ang biglang umusbong sa kanyang loob. Hindi niya alam kung saan niya nakuha ang tapang, ngunit tumakbo siya papalapit sa isang nilalang na susugod sana kay Lisara. Itinaas niya ang kanyang palakol at buong lakas na hinampas ang nilalang. Sa sandaling tumama ang palakol, naglabas ito ng kakaibang liwanag.
Napaatras ang nilalang at tuluyang naglaho sa hangin. Nagulat si Mateo sa kanyang ginawa. Hindi niya inaasahang magkakaroon ng ganoong epekto ang kanyang sandata. Mateo, umiwas ka, sigaw ni Caleb. Ngunit huli na ang lahat. Isang alagad ng anino ang sumugod mula sa likod niya. Bago pa siya makagalaw, nagliwanag ang palawit sa kanyang leeg. Isang malakas na bugso ng liwanag ang kumalat sa kanyang paligid na nagpaurong sa mga kalaban. Ilang sandali ang lumipas bago tuluyang naglaho ang mga alagad ng anino. Bumalik ang katahimikan sa kagubatan, ngunit ang hangin ay nanatiling mabigat. Lumapit si Amara kay Mateo. Ayos ka lang ba? Tanong niya. Tumango si Mateo bagamat halata ang kanyang pagod at pagkabigla. Hindi ko alam kung paano ko nagawa yon, sabi niya habang nakatingin sa kanyang palakol. Hindi yun basta pagkakataon, sagot ni Amara. Ang iyong sandata ay may bakas ng iyong mundo. Kapag pinagsama sa tanda ng manlalakbay, nagkakaroon ito ng kakayahang lumaban sa anino. Lumapit din si Lisara, bahagyang nakangiti. Hindi ka lamang tagamasid sa paglalakbay na ito, sabi niya. Mas malaki ang papel mo kaysa sa inaakala mo. Huminga ng malalim si Mateo habang pinagmamasdan ang paligid. Ang unang hakbang ng kanilang paglalakbay ay nagpakita na sa kanya kung gaano kapanganib ang landas na kanyang tinatahak. At sa kaibuturan ng kanyang puso, naramdaman niyang ito pa lamang ang simula ng mas mabibigat na pagsubok na kanilang haharapin. Nagpatuloy ang paglalakbay ng pangkat matapos ang unang sagupaan laban sa mga alagad ng anino. Bagamat nagtagumpay sila, ramdam pa rin sa paligid ang mabigat na presensya ng puwersang patuloy na sumisira sa kaharian ng mga engkanto. Tahimik silang naglalakad sa gitna ng kagubatan. Ang mga punong dinaanan nila ay tila unti-unting nawawalan ng buhay. Ang dating kumikislap na dahon ay ngayon ay maputla na at ang lupa ay tila natutuyo sa ilalim ng kanilang mga paa. Pinagmasdan ni Mateo ang paligid habang mahigpit na hawak ang kanyang palakol. Hindi pa rin nawawala sa kanyang isipan ang nangyari kanina. Ang liwanag na lumabas mula sa kanyang sandata ay tila hindi niya kontrolado, at iyon ang higit niyang kinatatakutan. Hindi mo kailangang mabahala, biglang sabi ni Amara, na tila nabasa ang kanyang iniisip. Ang kapangyarihan ay hindi agad nauunawaan. Unti-unti mo itong matututuhan. Paano kung hindi ko makontrol? Tanong ni Mateo. Paano kung may mapahamak dahil sa akin? Sumagot si Caleb habang patuloy na nagmamasid sa paligid. Mas mapanganib ang kapangyarihang tinatakbuhan kaysa sa kapangyarihang sinusubukang unawain. Natahimik si Mateo. Alam niyang may katotohanan ang sinabi nito, ngunit hindi pa rin nawawala ang kanyang pangamba. Ilang oras pa silang naglakad hanggang makarating sila sa isang bahagi ng kagubatan na kakaiba ang katahimikan. Walang maririnig na hangin ni kaluskos ng dahon. Ang lugar ay tila pinigilan ng panahon. Huminto si Lisara at lumuhod sa tabi ng isang punong halos tuluyan ng natuyo. Hinaplos niya ang balat nito at ipinikit ang kanyang mga mata. Ang kagubatang ito ay dating tahanan ng mga tagapag-alaga ng sigla. Mahinang sabi niya, sila ang nagpapanatili ng balanse ng buhay sa bahaging ito ng kaharian. Ano ang nangyari sa kanila? Tanong ni Mateo. Unti-unti silang nilamon ng anino, sagot ni Lisara. Kapag nawawala ang mga tagapag-alaga, humihina ang kalikasan. Kapag humihina ang kalikasan, Mr. Pahasamonon o Silkasan, mas lumalakas ang puwersa ng kadiliman. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang makarating sa isang malawak na clearing sa gitna ng kagubatan. Sa gitna nito ay nakatayo ang isang dambana na yari sa bato at natatakpan ng mga ugat at tuyong baging. Ngunit may kakaibang enerhiya ang lugar. Sa kabila ng pagkasira ng paligid, may bahagyang liwanag na nagmumula sa dambana. Isa itong sinaunang santuwaryo, paliwanag ni Amara. Kung may natitira pang lakas ang kagubatan, maaaring manggaling iyon dito. Lumapit sila sa dambana. Napansin ni Mateo ang mga ukit sa bato. Ang mga simbolo ay kahawig ng nakita niyang marka sa bulwagan ng palasyo. Ang santuwaryong ito ay konektado sa selyo ng balanse, sabi ni Caleb. Kung may impormasyon tungkol sa lokasyon nito, maaaring nakatago rito. Habang pinag-aaralan nila ang dambana, biglang umihip ang malamig na hangin. Ang liwanag sa paligid ay bahagyang nagdilim. Napatingin si Lisara sa lupa. May gumagalaw sa ilalim ng santuwaryo, bulong niya. Biglang nagbitak ang lupa sa harap nila.
Mula rito ay unti-unting lumabas ang isang nilalang na mas malaki kaysa sa mga alagad ng anino na kanilang nakalaban. Ang katawan nito ay tila binuo mula sa mga tuyong sanga at maitim na usok. Ang mga mata nito ay kumikislap sa kulay lila na naglalaman ng malamig na galit. Isang tagapag-alaga na nasa pian ng anino, sabi ni Amara, halatang nabigla. Umalingaw-ngaw ang ungol ng nilalang habang iniuunat ang mga braso nitong tila gawa sa baluktot na ugat. Hindi natin ito maaaring sirain lamang, sabi ni Lizara. May bahagi pa ng kaluluwa nito na maaaring mailigtas. Masyado itong mapanganib kung magdadalawang isip tayo, sagot ni Calum habang inilalabas ang kanyang sandata. Habang nagtatalo ang dalawa, sumugod ang nilalang. Ang bawat galaw nito ay nagdudulot ng pagbitak ng lupa. Agad na naglabas si Amara ng pananggalang na liwanag upang pigilan ang pag-atake. Si Calum ay lumipad pataas at nagpakawala ng mga sinag ng enerhiya na tumama sa katawan ng nilalang. Ngunit sa halip na humina, tila lalo itong nagngit-ngit. Hindi gumagana ang karaniwang pag-atake, sigaw ni Calum. Lumapit si Lizara, inilagay ang kanyang mga kamay sa lupa. May mga ugat na sumibol at pumalibot sa paa ng nilalang upang pigilan ang galaw nito, ngunit patuloy pa rin itong nakikipaglaban. Habang pinagmamasdan ni Mateo ang sitwasyon, napansin niya ang kakaibang pulso ng liwanag mula sa dambana. Parang may tumatawag sa kanya. Mateo, huwag! Babala ni Amara nang makita siyang papalapit sa dambana. Ngunit may malakas na puwersang humihila sa kanya. Nang mailapit niya ang kanyang kamay sa ukit ng dambana, biglang nagliwanag ang mga simbolo. Sa kanyang isipan, may narinig siyang mahinang tinig. Ang balanse ay hindi nagmumula sa pagkawasak, kundi sa pagpapanumbalik. Biglang nagliwanag ang palawit sa kanyang leeg. Itinaas niya ang kanyang palakol, ngunit sa halip na umatake, itinuro niya ito sa nilalang. Isang bugso ng malambot ngunit makapangyarihang liwanag ang lumabas mula sa sandata. Tinamaan nito ang dibdib ng nilalang. Sa halip na sumabog, unti-unting naglaho ang maitim na usok sa katawan nito. Umalingaw-ngaw ang isang malungkot na sigaw bago unti-unting lumuhod ang nilalang. Ang baluktot nitong anyo ay nagsimulang bumalik sa dating anyo ng isang sinaunang tagapag-alaga ng kagubatan. Maya-maya tuluyan itong naglaho, naiwan lamang ang isang maliit na butil ng liwanag na dahan-dahang lumutang patungo sa dambana. Unti-unting lumiwanag ang paligid. Ang ilang tuyong halaman ay nagsimulang magkaroon ng bahagyang kulay. Lumapit si Amara kay Mateo halatang namamangha. Hindi mo ito sinira, sabi niya. Pinakawalan mo ang kaluluwa nito mula sa anino. Lumapit din si Lizara at hinawakan ang bato ng dambana. Muling nagliwanag ang mga ukit at may lumitaw na simbolo sa gitna nito. May mensahe ang santuwaryo, sabi niya habang binabasa ang mga simbolo. Tanging ang may dugong nag-uugnay sa dalawang daigdig ang makakahanap sa landas patungo sa hangganan ng dalawang ulap. Sundan ang ilog na hindi umaagos at doon matatagpuan ang pintuan ng ulap. Nagtama ang tingin ng tatlong engkanto. Alam nilang ang mensaheng iyon ang susunod na gabay sa kanilang paglalakbay. Ngunit bago sila makapagpahinga, napansin ni Mateo ang isang bagay sa gilid ng dambana, isang manipis na bitak sa hangin na tila kumikislap sa kulay ube. Hindi pa tapos ang paglawak ng anino, mahina niyang sabi. Tumingin si Amara sa bitak at seryosong tumango. Mas mabilis itong kumikilos kaysa sa inaasahan namin. Huminga ng malalim si Mateo habang pinagmamasdan ang liwanag na unti-unting bumabalik sa kagubatan. Alam niyang ang kanilang tagumpay ay pansamantala lamang. At sa bawat hakbang nila patungo sa susunod na destinasyon, mas lumalapit sila sa sentro ng panganib na nagbabanta sa dalawang daigdig. Matapos nilang makuha ang mensahe mula sa sinaunang santuwaryo, agad nagpatuloy ang pangkat sa kanilang paglalakbay. Ang mga salitang iniwan ng mga tagapag-alaga ng sigla ay malinaw. Kailangan nilang hanapin ang ilog na hindi umaagos, ang tanging landas patungo sa hangganan ng dalawang ulap. Habang papalayo sila sa santuwaryo, napansin ni Mateo na bahagyang bumabalik ang sigla ng kagubatan sa kanilang dinaanan. May ilang dahon na muling nagkaroon ng kulay at ang hangin ay hindi na kasing bigat ng dati. Ngunit sa kabila nito, nararamdaman pa rin niya ang presensya ng anino na tila sumusunod sa kanilang mga hakbang. Malapit na tayo sa hangganan ng lupang nalulumbay, sabi ni Lizara habang maingat na naglalakad sa makipot na landas.
Lampas doon ay ang lambak kung saan matatagpuan ang ilog. Bakit tinatawag itong ilog na hindi umaagos? Tanong ni Mateo. Sumagot si Kylum habang nakatingin sa kalangitan na tila unti-unting natatakpan ng manipis na ulap. Ang ilog na iyon ay hindi karaniwang tubig, paliwanag niya. Ito ay daluyan ng mga alaala ng kaharian. Sa loob ng maraming siglo, ito ang nagsilbing tagapag-ingat ng kasaysayan at balanse ng kalikasan. Ngunit nang magsimulang lumitaw ang anino, dagdag ni Amara, unti-unting tumigil ang pagdaloy ng ilog. Kapag tuluyang natuyo ang mga alaala, mawawala ang ugnayan kaharian sa kanyang pinagmulan. Natahimik si Mateo habang iniisip ang kahalagahan ng kanilang hinahanap. Napagtanto niyang ang kanilang misyon ay hindi lamang paghahanap ng mahiwagang selyo, kundi pagpapanumbalik ng mismong kaluluwa ng kaharian. Makalipas ang ilang oras na paglalakad, biglang nagbukas ang kagubatan sa isang malawak na lambak. Sa gitna nito ay may mahabang linya ng kristal na tila sumasalamin sa maputlang liwanag ng kalangitan. Ang ilog, bulong ni Lizara. Lumapit sila sa gilid nito. Sa unang tingin, mukha lamang itong mahaba at makinis na salamin na nakahiga sa lupa. Ngunit nang mas pagmasdan ni Mateo, napansin niyang may mga larawang gumagalaw sa loob ng kristal, mga alaala ng kaharian, mga tanawin ng masaganang kagubatan, at mga nilalang na masaya at mapayapang namumuhay. Ngunit ang karamihan sa mga larawang iyon ay tila nababalot ng manipis na usok na kulay abo. Unti-unti nang nawawala ang mga alaala, sabi ni Amara. Kung hindi natin mahanap ang pintuan ng ulap, maaaring tuluyan ng maglaho ang ilog. Naglakad sila sa gilid ng kristal na ilog habang sinusuri ang paligid. Ang lambak ay napapaligiran ng matataas na batong, tila binantayan ang lugar sa loob ng napakahabang panahon. Habang naglalakad sila, napansin ni Mateo ang isang bahagi ng ilog na mas madilim kaysa sa iba. Ang kristal doon ay tila may mga bitak na naglalabas ng mahinang kulay ube na liwanag. May mali sa bahaging iyon, sabi niya habang itinuturo ang lugar. Lumapit sila rito nang marating nila ang madilim na bahagi, biglang nag-iba ang hangin. Naging malamig ito at tila may bulong na maririnig mula sa loob ng ilog. Biglang napaatras si Lizara. May nakakulong sa loob, sabi niya habang pinagmamasdan ang kristal. Sa sandaling iyon, nagsimulang kumilos ang ibabaw ng ilog. Ang mga larawang nasa loob nito ay naghalo-halo hanggang sa mabuo ang anyo ng isang nilalang. Unti-unti itong lumabas mula sa kristal at ang katawan nito ay tila binuo mula sa sirang alaala at maitim na usok. Isang bantay ng ilog na nasira ng anino, sabi ni Kylum habang inihahanda ang kanyang sandata. Ngunit bago pa sila makagalaw, nagsalita ang nilalang. Ang tinig nito ay tila pinaghalong maraming boses na sabay-sabay nagsasalita. Ang mga alaala ay hindi na maaaring ibalik. Ang balanse ay tuluyan ng mawawala. Naramdaman ni Mateo ang kakaibang panginginig sa kanyang dibdib habang pinakikinggan ang nilalang. Sa halip na purong galit, naramdaman niya ang matinding kalungkutan na nagmumula rito. Hindi namin nais sirain ang ilog, sabi ni Amara habang inilalabas ang kanyang liwanag. Nais lamang naming mahanap ang pintuan ng ulap upang maibalik ang balanse. Umalingaw-ngaw ang malalim na ungol ng nilalang. Kung nais ninyong magpatuloy, patunayan ninyo na ang alaala ng kaharian ay buhay pa. Biglang nagliwanag ang ibabaw ng ilog, lumitaw ang mga imahe sa harap nila, mga eksenang nagpapakita ng iba't ibang yugto ng kaharian. May mga larawan ng kasaganaan, pagkakaisa, at mga sinaunang kasunduan sa pagitan ng mga engkanto at mga mortal. Ngunit unti-unting nagdilim ang mga larawan. Pinalitan ito ng mga eksenang nagpapakita ng taksil na angka ng mga engkanto na sumanib sa anino at ang pagsisimula ng pagkawasak ng balanse. Ang alaala ang nagsisilbing lakas ng ilog, paliwanag ni Lizara. Kung hindi natin mapapatunayan na may natitira pang pag-asa, hindi tayo papayagang makadaan. Biglang naglaho ang mga imahe at napunta ang kanilang paningin kay Mateo. Lumitaw ang isang bagong larawan, ang baryo ng San Isidro. Nakita niya ang kanyang ina at kapatid na patuloy na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Nanlaki ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang eksena. Ramdam niya ang sakit ng kanilang pag-aalala. Mateo, mahinang tawag ni Amara, kailangan mong ipakita na ang ugnayan ng dalawang mundo ay hindi pa napuputol.
Hindi niya alam kung paano niya gagawin iyon. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang larawan ng kanyang pamilya, naramdaman niya ang matinding hangaring makabalik. Hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para mapanatili ang ugnayan ng kanilang mundo sa kaharian ng mga engkanto. Dahan-dahan siyang lumapit sa ilog. Itinaas niya ang palawit sa kanyang dibdib at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa kanyang isipan, naalala niya ang lahat, ang kanyang kabataan, ang sakripisyo ng kanyang ama, ang pag-aaruga ng kanyang ina, at ang pangarap niyang maprotektahan ang kanyang pamilya. Unti-unting nagliwanag ang palawit. Ang liwanag nito ay kumalat sa ibabaw ng kristal na ilog. Sa sandaling iyon, ang madilim na bahagi ng ilog ay nagsimulang luminaw. Umalingaungaw ang tinig ng nilalang, ngunit sa pagkakataong ito ay mas malinaw at mas mahinahon. Ang alaala ay buhay pa. Ang tulay sa pagitan ng mga daigdig ay hindi pa gumuho. Unti-unting naglaho ang nilalang at pinalitan ng isang makinis na landas na kumikislap sa gitna ng ilog. Sa dulo nito ay may arko na binuo mula sa manipis na ulap na kumikislap sa kulay pilak. Ang pintuan ng ulap, bulong ni Caleb. Ngunit habang pinagmamasdan nila ang pintuan, napansin ni Mateo ang isang aninong gumalaw sa loob nito. Sandali lamang iyon, ngunit sapat upang maramdaman niya ang malamig na presensya ng puwersang kanilang hinahabol. May nagbabantay sa kabilang panig, sabi niya. Tahimik na tumango si Amara. Mas mapanganib ang susunod nating haharapin, sagot niya. Huminga ng malalim si Mateo habang pinagmamasdan ang landas na kumikislap sa harap nila. Alam niyang kapag tinahak nila ang pintuan ng ulap, tuluyan na silang papasok sa lugar kung saan mas malakas ang impluwensya ng anino. At sa kanyang puso naramdaman niyang ang susunod na hakbang ay maglalapit sa kanila sa lihim na matagal nang nagtatago sa hangganan ng dalawang ulap. Tahimik na tumayo ang pangkat sa harap ng kumikislap na landas na nabuo sa gitna ng kristal na ilog. Ang pintuan ng ulap sa dulo nito ay dahan-dahang gumagalaw na tila humihinga kasabay ng hangin. Ang manipis na ulap na bumubuo sa arko ay kumikislap sa kulay pilak at bughaw, ngunit sa kaibuturan nito ay may bahagyang aninong gumagalaw. Kapag tinahak natin ang pintuang iyon, sabi ni Caleb, wala nang kasiguraduhan kung ano ang naghihintay sa atin sa kabilang panig. Hindi na tayo maaaring umatras, sagot ni Amara. Kung hindi natin mararating ang hangganan ng dalawang ulap, hindi natin mahahanap ang selyo ng balanse. Tahimik na nakatingin si Mateo sa pintuan. Ramdam niya ang malamig na hangin na nagmumula rito. Sa kabila ng kanyang takot, alam niyang wala na siyang ibang landas. Sabay-sabay tayong tatawid, sabi ni Lisara habang sinusuri ang liwanag ng landas. Huwag kayong hihiwalay. Ang ulap ay maaaring magpakita ng mga ilusyon. Dahan-dahan silang naglakad sa kumikislap na landas. Sa bawat hakbang, nararamdaman ni Mateo ang kakaibang panginginig sa kanyang katawan. Ang kristal na kanilang tinatapakan ay tila may buhay, at ang mga larawang gumagalaw sa ilalim nito ay nagpapakita ng mga ala-ala ng kaharian. Habang papalapit sila sa pintuan ng ulap, nagsimulang magbago ang paligid. Ang lambak ay unti-unting naglaho, pinalitan ng makakapal na ulap na umiikot sa kanilang paligid. Ang liwanag ay naging mapusyaw, at ang hangin ay nagkaroon ng malamig na bigat. Pagdaan nila sa arko, biglang naglaho ang landas sa likod nila. Napahinto si Mateo habang pinagmamasdan ang bagong lugar na kanilang napasukan. Ang lupain ay tila nakabitin sa pagitan ng kalangitan at kawalan. Ang lupa ay binubuo ng makinis na ulap na matibay sa bawat hakbang. Sa malayo may mga pira-pirasong isla ng lupa na lumulutang sa hangin. Ito ang hangganan ng dalawang ulap, bulong ni Amara. Dito nagtatagpo ang mundo ng mga engkanto at ang puwersang nagmumula sa kalaliman, dagdag ni Caleb. Habang naglalakad sila sa ulap na tila lupa, napansin ni Mateo ang kakaibang katahimikan ng lugar. Walang hangin, walang tunog ng kalikasan. Para bang ang mismong panahon ay huminto. Biglang nagsimulang gumalaw ang ulap sa kanilang paligid. Mula rito ay lumitaw ang mga anyong kahawig ng mga tao, mga aninong walang mukha na binuo mula sa usok at liwanag. Mga tagabantay ng hangganan, sabi ni Lisara habang maingat na nagmamasid. Isa sa mga anino ang lumapit sa kanila. Wala itong malinaw na mukha, ngunit ramdam ang presensya nito. Tanging ang may dalang balanse ang maaaring tumawid sa hangganan, sabi ng nilalang sa tinig na tila nagmumula sa hangin.
Hinahanap namin ang selyo ng balanse, sagot ni Amara. Tahimik ang nilalang sa loob ng ilang sandali bago muling nagsalita. Marami nang nagtangkang hanapin ang selyo. Marami ang nawala sa pagitan ng dalawang mundo. Upang makadaan, kailangan ninyong harapin ang katotohanang itinatago ng inyong mga puso. Sa sandaling iyon, nagbago ang ulap sa paligid. Ang bawat isa sa kanila ay napalibutan ng magkakaibang tanawin. Napansin ni Mateo na naglaho ang kanyang mga kasama. Sa kanyang harapan ay lumitaw ang baryo ng San Isidro. Nakita niya ang kanyang bahay, ang maliit na hardin ng kanyang ina, at ang pamilyar na landas na kanyang nilalakaran araw-araw. Narinig niya ang tinig ng kanyang kapatid. Kuya Mateo, bumalik ka na. Lumapit siya sa bahay. Nakita niya ang kanyang ina na nakaupo sa labas, hawak ang kanyang lumang damit. Ang mukha nito ay punong-puno ng lungkot at pag-aalala. Naramdaman ni Mateo ang matinding pananabik. Isang hakbang na lamang ay maaari na niyang maramdaman ang init ng kanyang tahanan. Ngunit habang papalapit siya, napansin niyang ang paligid ay tila nagiging malabo. Ang mga anino ay gumagapang sa gilid ng bahay. Kung pipiliin mong manatili, bulong ng isang tinig sa kanyang isipan, mawawala ang sakit ng iyong paglalakbay. Makakabalik ka sa iyong mundo. Iiwan mo lamang ang kaharian ng engkanto sa kapalaran nito. Napahinto si Mateo. Naramdaman niya ang bigat ng desisyong kailangang gawin. Kung pipiliin niyang bumalik, maaaring maligtas niya ang kanyang sarili at makapiling muli ang kanyang pamilya. Ngunit alam niyang ang kaharian ng mga engkanto ay maaaring tuluyang mawala. At kasama nito ang balanse ng dalawang mundo. Ipiniikit niya ang kanyang mga mata habang pinipigilan ang pag-agos ng luha. Mahal ko ang aking pamilya, mahina niyang sabi. Ngunit hindi ako maaaring tumalikod sa tungkuling ipinagkatiwala sa akin. Sa sandaling iyon, nagsimulang maglaho ang ilusyon ng baryo. Ang mga aninong gumagapang ay naglaho at bumalik si Mateo sa gitna ng hangganan ng dalawang ulap. Isa-isang lumitaw sina Amara, Calum at Lysara. Halata sa kanilang mga mukha na dumaan din sila sa sariling pagsubok. Tila nalampasan nating lahat ang pagsubok, sabi ni Calum. Biglang nagliwanag ang ulap sa kanilang harapan. Lumitaw ang isang makitid na tulay na binuo mula sa purong liwanag. Sa dulo nito ay may lumulutang na isla na napapalibutan ng umiikot na ulap. Doon matatagpuan ang susunod na landas, sabi ng tinig ng tagabantay. Ngunit habang pinagmamasdan nila ang tulay, napansin ni Mateo ang isang madilim na puwersang gumagalaw sa ilalim ng ulap. Ang anino ay tila nagbabantay sa isla. Hindi tayo nag-iisa rito, sabi niya. Tahimik na tumango si Amara. Ang puwersang iyon ang nagbabantay sa landas patungo sa selyo ng balanse, sagot niya. At malamang, mas makapangyarihan ito kaysa sa mga nakalaban natin. Huminga ng malalim si Mateo habang nakatingin sa tulay na kumikislap sa harap nila. Ramdam niya ang takot, ngunit mas matindi ang kanyang determinasyon. Sa bawat hakbang na kanilang gagawin sa tulay na iyon, mas lalapit sila sa katotohanan tungkol sa anino, sa selyo ng balanse, at sa kapalarang matagal nang nakaukit para sa kanya. And sa kaibuturan ng hangganan ng dalawang ulap, naghihintay ang lihim na maaaring magbago sa kapalaran ng dalawang daigdig. Tahimik na pinagmamasdan ng pangkat ang tulay na kumikislap sa purong liwanag. Ang tulay ay tila manipis, ngunit sa bawat galaw ng liwanag ay makikitang matibay ito, na parang hinulma mula sa mismong enerhiya ng kaharian. Sa dulo nito ay ang lumulutang na isla na napapalibutan ng umiikot na ulap, isang lugar na naglalaman ng misteryo at panganib. Manatiling alerto, sabi ni Calum habang inilalabas ang kanyang sandata. Ang enerhiyang nararamdaman ko mula sa isla ay hindi pangkaraniwan. May kakaibang katahimikan sa lugar na iyon, dagdag ni Lysara. Hindi ito natural. Nagkatinginan sina Amara at Mateo bago sabay na humakbang papunta sa tulay. Ang liwanag sa ilalim ng kanilang mga paa ay kumikilos sa bawat hakbang, tila sinusuri ang kanilang presensya. Habang papalapit sila sa isla, mas nararamdaman ni Mateo ang malamig na puwersang nagmumula rito. Pagdating nila sa dulo ng tulay, bumungad sa kanila ang isang malawak na lupain na napapalibutan ng umiikot na ulap. Ang lupa ay may kulay pilak na tila sumasalamin sa mapusyaw na liwanag ng kalangitan. Sa gitna ng isla ay nakatayo ang isang sinaunang gusali na yari sa pinagsamang kristal at bato na may mga bitak na tila senyales ng matagal ng labanan.
Ang santuwaryo ng katotohanan, bulong ni Amara. Dito iniingatan ang mga lihim ng kaharian. Habang naglalakad sila papunta sa gusali, napansin ni Mateo ang mga ukit sa lupa. Ang mga simbolo ay kahawig ng mga nakita niya sa palasyo at santuwaryo sa kagubatan, ngunit mas masalimuot ang disenyo nito. Ang lugar na ito ay maaaring konektado sa selyo ng balanse, sabi ni Caleb. Pagpasok nila sa santuwaryo, agad silang sinalubong ng malamig na hangin. Ang loob ng gusali ay napakalawak at ang kisame ay tila walang hanggan, puno ng umiikot na liwanag na kahawig ng mga bituin. Sa gitna ng bulwagan ay may isang pedestal na napapalibutan ng umiikot na singsing ng liwanag. Ngunit napansin nilang wala ang selyo ng balanse. Sa halip, may lumulutang na kristal na naglalaman ng gumagalaw na anino. Hindi pa ito ang selyo, sabi ni Lisara habang sinusuri ang kristal. Parang imbakan ito ng alaala. Biglang nagliwanag ang kristal at naglabas ng malakas na pulso ng enerhiya. Ang liwanag ay bumalot sa buong bulwagan at napalibutan ang pangkat. Sa isang iglap, nagbago ang paligid. Nakita ni Mateo ang sarili niya sa loob ng isang sinaunang tanawin. Ang santuwaryo ay buo at mas maliwanag. Sa kanyang harapan ay may mga engkantong nakasuot ng maharlikang kasuotan na tila nagsasagawa ng isang mahalagang ritual. Kami ay ipinapakita ang kasaysayan ng kaharian, bulong ni Amara habang pinagmamasdan ang eksena. Ito ay alaala na nakatago sa santuwaryo. Sa gitna ng ritual ay may isang engkantong may marangal na tindig at naglalabas ng kakaibang liwanag. Hawak nito ang isang sagisag na kumikislap sa kulay ginto at bughaw, ang selyo ng balanse. Siya ang dating tagapangalaga ng selyo, sabi ni Caleb. Ngunit biglang nagbago ang tanawin. Mula sa anino ng santuwaryo ay lumitaw ang isang pangkat ng mga engkantong nakasuot ng madidilim na kasuotan. Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa malamig na liwanag. Ang taksil na angkan, sabi ni Lisara. Sumiklab ang labanan sa loob ng alaala. Ang tagapangalaga ng selyo ay lumaban upang protektahan ang sagisag, ngunit napalibutan siya ng mga taksil. Sa huling sandali, bago siya tuluyang matalo, itinago niya ang selyo sa isang lugar na hindi maabot ng anino. Biglang naglaho ang alaala at bumalik ang pangkat sa loob ng santuwaryo. Ang selyo ay itinago, sabi ni Amara. Ngunit saan? Sa sandaling iyon, nagsimulang magbitak ang kristal sa gitna ng pedestal. Mula rito ay unti-unting lumabas ang isang nilalang na binuo mula sa anino at sirang liwanag. Ang anyo nito ay kahawig ng isang engkantong mandirigma, ngunit ang kanyang katawan ay tila natutunaw sa maitim na usok. Ako ang tagabantay ng nakatagong katotohanan, sabi ng nilalang sa malamig na tinig. Tanging ang makakaunawa sa lihim ng pagkakanulo ang maaaring makaalam kung saan itinago ang selyo. Sumugod si Caleb upang umatake, ngunit agad siyang napaurong ng malakas na bugso ng enerhiya. Huwag, sigaw ni Amara. Hindi ito karaniwang kalaban. Tumingin ang nilalang kay Mateo. Ikaw, ang mortal na may dugong nag-uugnay sa dalawang daigdig, sabi nito. Kung nais mong malaman ang lokasyon ng selyo, kailangan mong harapin ang katotohanang matagal nang nakatago. Biglang nagliwanag ang bulwagan. Sa harap ni Mateo ay lumitaw ang isang bagong alaala, isang eksena mula sa kanyang sariling nakaraan. Nakita niya ang kanyang ama sa kagubatan, ilang araw bago ito pumanaw. Nakita niya ang sandaling iyon kung saan pinili ng kanyang ama na magpatuloy sa mapanganib na gawain upang mailigtas ang kanyang mga kasama kahit alam nitong maaari itong magdulot ng kanyang kamatayan. Naramdaman ni Mateo ang matinding kirot sa kanyang dibdib. Ang alaala ay matagal na niyang tinatago, ang sakit na dulot ng pagkawala ng kanyang ama at ang pakiramdam na hindi niya ito natulungan. Ang pagkakanulo ay hindi lamang nagmumula sa iba, sabi ng tagabantay. Minsan, ayun na may ninanda na naman. Ito ay nagmumula sa takot at pagsisisi na tinatago sa loob ng puso. Lumapit si Mateo sa alaala. Pinilit niyang harapin ang sakit at tanggapin ang katotohanan na ang sakripisyo ng kanyang ama ay hindi bunga ng kapabayaan. Ayasas, dahil di mami, kundi ng matinding pagmamahal at katapangan. Sa sandaling tinanggap niya ang alaala, nagliwanag ang palawit sa kanyang leeg. Ang liwanag nito ay kumalat sa buong santuwaryo. Ang aninong bumabalot sa tagabantay ay unti-unting naglaho. Ikaw ay karapat-dapat na malaman ang lihim,
sabi ng nilalang habang nagiging malinaw ang anyo nito. Nagliwanag ang pedestal at lumitaw ang isang simbolo na kahawig ang mapa na binubuo ng liwanag. Ang selyo ng balanse ay nakatago sa puso ng ulap, sabi ng tagabantay. Ngunit ang landas patungo rito ay binabantayan ng pinagmulan anino. Biglang naglaho ang nilalang at ang santuwaryo ay muling binalot ng katahimikan. Tahimik na nagkatinginan ang pangkat habang pinagmamasdan ang simbolo. Ang puso ng ulap, bulong ni Lisara, isang lugar na matagal nang nawawala sa mga tala ng kaharian. Ngunit bago sila makapagsalita, biglang umalingaw-ngaw ang malalim na dagundong sa buong isla. Ang ulap sa paligid ay nagsimulang magdilim at may malakas na puwersang unti-unting lumalapit sa santuwaryo. Natunton na tayo ng anino, sabi ni Calum habang humahawak sa kanyang sandata. Huminga ng malalim si Mateo habang nakatingin sa simbolo ng liwanag. Alam niyang ang kanilang natuklasan ay simula pa lamang ng mas malaking panganib. At sa kaibuturan ng umiikot na ulap, naghihintay ang puwersang maaaring sumira sa balanse ng dalawang daigdig. Umalingaw-ngaw ang malalim na dagundong sa buong isla ng mga nakatagong katotohanan. Ang mga ulap na nakapaligid dito ay nagsimulang umikot ng mas mabilis at ang mapusyaw na liwanag ng kalangitan ay unti-unting natakpan ng madilim na usok. Napatingin si Mateo sa labas ng santuwaryo. Sa malayo may umiikot na buhawi ng anino na papalapit sa isla. Ang hangin ay naging mabigat at ang lupa ay bahagyang nanginginig sa bawat paglapit ng puwersa. Hindi ito karaniwang pagsalakay, sabi ni Amara habang pinagmamasdan ang nagaganap sa paligid. Nararamdaman ko ang presensya ng isang sinaunang kapangyarihan. Maaaring ito ang pinagmulan ng anino na binanggit ng tagabantay. Dagdag ni Lisara, halatang nag-aalala. Mahigpit na hinawakan ni Mateo ang palawit sa kanyang leeg. Ang liwanag nito ay bahagyang kumikislap na parabang tumutugon sa paparating na panganib. Kailangan nating umalis dito, sabi ni Calum. Kung masisira ang santuwaryong ito, mawawala ang gabay natin patungo sa puso ng ulap. Ngunit bago sila makaalis, biglang nagbitak ang sahig ng bulwagan. Mula sa mga bitak ay sumingaw ang maitim na usok na mabilis na nagtipon sa gitna ng santuwaryo. Unti-unti itong nagkaroon ng anyo ng isang matangkad na nilalang na ang katawan ay binubuo ng gumagalaw na anino at kumikislap na ube na liwanag. Ang presensya nito ay nagdulot ng matinding lamig sa buong lugar. Sa wakas, ang mortal na hinahanap namin, sabi ng nilalang sa tinig na tila nagmumula sa kailaliman. Napaatras si Mateo habang nararamdaman ang matinding bigat sa kanyang dibdib. Sino ka? Matapang na tanong ni Calum habang itinutok ang kanyang sandata. Ako ang tagapagbukas ng landas para sa pagbabalik ng kalaliman, sagot ng nilalang. At ang batang mortal na iyon ang susi sa pagkawasak ng balanse. Biglang sumugod ang nilalang, mabilis na kumilos si Amara at naglabas ng bilog na pananggalang na liwanag upang harangin ang pag-atake. Ngunit sa unang pagkakataon, ang liwanag ay nagbitak sa ilalim ng lakas ng anino. Mas malakas ito kaysa sa mga nakalaban natin, sigaw ni Lisara habang pinapagalaw ang mga ugat ng santuwaryo upang pigilan ang nilalang. Si Calum ay lumipad pataas at nagpakawala ng sunod-sunod na sinag ng enerhiya. Ngunit ang bawat tama ay tila hinihigop lamang ng anino at muling bumabalik sa anyo nito. Habang abala ang tatlong engkanto sa pakikipaglaban, naramdaman ni Mateo ang kakaibang pulso mula sa simbolong iniwan ng tagabantay sa pedestal. Ang liwanag nito ay tila tumatawag sa kanya. Mateo, umiwas ka, sigaw ni Amara nang makita siyang papalapit sa pedestal. Ngunit sa sandaling iyon, nagsimulang magliwanag ang simbolo. Lumitaw ang isang mapa ng liwanag na umiikot sa hangin. Ang mga linya nito ay tila nag-uugnay sa iba't ibang bahagi ng hangganan ng dalawang ulap. Sa kanyang isipan, narinig ni Mateo ang parehong tinig na narinig niya sa santuwaryo. Ang puso ng ulap ay hindi lamang lugar. Ito ay isang kapangyarihang nagbubuklod sa liwanag at dilim. Habang sinusubukan niyang unawain ang mensahe, sumugod ang nilalang patungo sa kanya. Bago pa siya matamaan, biglang nagliwanag ang palawit sa kanyang leeg. Isang malakas na bugso ng liwanag ang kumalat sa buong bulwagan. Napaatras ang nilalang at naglabas ng malalim na ungol. Hindi pa sapat ang iyong lakas, mortal, sabi nito habang muling nagtitipon ang anino sa katawan nito. Ngunit mararamdaman mo rin ang tunay na kapangyarihan ng kalaliman. Biglang nagbukas ang
hig ng santuwaryo at mula rito ay lumitaw ang mga alagad ng anino. Mas marami at mas mabangis kaysa sa mga nakalaban nila noon. Agad na naglabas ng liwanag si Amara upang protektahan ang pangkat, habang si Calum at Lysara ay sumugod upang pigilan ang mga kalaban. Ang santuwaryo ay napuno ng liwanag at anino na nagbabanggaan sa bawat sandali. Habang pinagmamasdan ni Mateo ang labanan, napansin niyang ang simbolo sa pedestal ay unti-unting kumukupas na parabang nawawala ng lakas. Kung mawawala ang simbolo, hindi na natin matutunton ang puso ng ulap, sabi niya. Lumapit siya sa pedestal at inilagay ang kanyang kamay sa gitna ng liwanag. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang matinding init na kumalat sa kanyang katawan. Ang mga alaala ng kaharian at ang kanyang sariling mundo ay tila naghalo sa kanyang isipan. Nakita niya ang dalawang daigdig na unti-unting naghihiwalay habang lumalawak ang bitak sa pagitan ng mga ito. Nakita rin niya ang isang lugar sa gitna ng umiikot na ulap, isang pulso ng liwanag na tila puso ng buong kaharian. Iyon ang puso ng ulap, bulong niya. Biglang nagliwanag ang simbolo at ang mapa ay naging malinaw. Ang liwanag nito ay kumalat sa buong santuwaryo na pansamantalang nagpaurong sa mga alagad ng anino. Mateo, kailangan na natin umalis, sigaw ni Calum habang pilit pinipigilan ang paglapit ng nilalang na anino. Agad na lumapit si Amara at hinawakan ang balikat ni Mateo. Nakuha mo ba ang kailangan natin? Tanong niya. Tumango si Mateo bagamat halatang nahihirapan sa lakas ng enerhiyang dumaloy sa kanya. Alam ko na kung nasaan ang puso ng ulap, sagot niya. Sa sandaling iyon muling sumugod ang nilalang na anino. Ngunit bago ito makalapit, pinagsama ni na Amara, Calum at Lysara ang kanilang kapangyarihan upang makabuo ng isang malakas na bugso ng liwanag na nagpatumba sa mga kalaban. Ngayon na, sigaw ni Lysara. Mabilis silang tumakbo palabas ng santuwaryo. Sa kanilang paglabas, napansin nilang ang isla ay unti-unti nang nababalot ng anino. Ang tulay na kanilang dinaanan ay nagsisimula ng maglaho. Habang tumatakbo sila pabalik sa hangganan ng dalawang ulap, naramdaman ni Mateo ang mabigat na presensya na tila sumusunod sa kanila mula sa likod. Hindi tayo titigilan ng anino, sabi ni Amara. Huminga ng malalim si Mateo habang hawak ang palawit. Alam niyang ang susunod nilang destinasyon, ang puso ng ulap, ang magiging pinakapanganib na bahagi ng kanilang paglalakbay. At sa kaibuturan ng umiikot na ulap, naghihintay ang lugar kung saan matatagpuan ang selyo ng balanse at ang puwersang maaaring magpasya sa kapalaran ng dalawang daigdig. Nagmadaling tumakbo ang pangkat pabalik sa hangganan ng dalawang ulap habang unti-unting nilalamon ng anino ang isla ng mga nakatagong katotohanan. Ang tulay na kanilang dinaanan ay patuloy na kumikislap ngunit unti-unti ring nawawala na parabang pinipilit pigilan ang pagkalat ng kadiliman. Habang tumatakbo sila, naramdaman ni Mateo ang matinding pagkapagod. Ang enerhiyang dumaloy sa kanya mula sa simbolo ng santuwaryo ay tila unti-unting kumukupas, ngunit may naiwan itong malinaw na direksyon sa kanyang isipan. Saang direksyon tayo pupunta? Tanong ni Calum habang pinagmamasdan ang umiikot na ulap sa kanilang paligid. Ipiniikit ni Mateo ang kanyang mga mata, hinawakan ang palawit sa kanyang dibdib. Agad niyang naramdaman ang mahinang pulso ng liwanag na tila humihila sa kanya sa isang partikular na direksyon. Doon, sabi niya habang itinuturo ang bahagi ng ulap na kumikislap sa mapusyaw na bughaw. Nagkatinginan sina Amara at Lysara bago sabay na tumango. Kung iyon ang gabay ng selyo, susundan natin, sabi ni Amara. Nagpatuloy sila sa paglalakad sa manipis ngunit matibay na ulap na nagsisilbing lupa. Habang papalapit sila sa direksyong tinuturo ni Mateo, napansin nilang unti-unting nagbabago ang paligid. Ang ulap ay naging mas maliwanag, ngunit kasabay nito ay naramdaman nila ang malakas na pag-ikot ng hangin. Sa malayo may lumitaw na isang napakalaking pormasyon ng ulap na umiikot sa sarili nito. Sa gitna nito ay may liwanag na tila tibok ng puso, malakas, maliwanag, at patuloy na kumikislap sa ritmo na halos kasabay ng tibok ng dibdib ni Mateo. Iyon ang puso ng ulap, bulong ni Lysara. Ngunit habang papalapit sila, napansin nilang may madilim na buhawi na umiikot sa paligid ng liwanag. Ang anino ay tila sinusubukang higupin ng enerhiya mula sa puso. Kung tuluyang matabunan ng anino ang puso ng ulap, mawawala ang kakayahan ng selyo na ibalik ang balanse, sabi ni Calum.
Huminga ng malalim si Mateo habang pinagmamasdan ang lugar. Alam niyang narito na sila sa pinakamatinding yugto ng kanilang misyon. Paglapit nila sa pormasyon ng ulap, napansin nilang may lumulutang na platapormang gawa sa purong liwanag na nagsisilbing daan patungo sa gitna ng umiikot na enerhiya. Ngunit sa bawat hakbang nila, lumalakas ang hangin at mas dumadami ang aninong gumagapang sa paligid. Biglang lumitaw ang nilalang na kanilang nakalaban sa santuwaryo. Ang katawan nito ay mas malaki at mas madilim, at ang mga mata nito ay naglalabas ng matinding ube na liwanag. Hindi ninyo maaaring angkinin ang puso ng ulap, sabi nito sa malamig na tinig. Ang balanse ay dapat gumuho upang magising ang kalaliman. Sumugod ang nilalang at agad na sinalubong ni Calum ang pag-atake. Lumipad siya pataas at nagpakawala ng malalakas na sinag ng liwanag. Si Lisara naman ay nagpausbong ng mga ugat ng liwanag mula sa plataporma upang pigilan ang galaw ng kalaban. Si Amara ay naglabas ng malakas na pananggalang upang protektahan si Mateo habang ito ay papalapit sa gitna ng pormasyon. Mateo, huwag kang titigil, sigaw niya. Sa kabila ng ingay ng labanan, nakatuon lamang si Mateo sa liwanag sa gitna ng umiikot na ulap. Ang bawat hakbang niya ay tila mas mabigat, ngunit mas lumalakas ang pulso na palawit sa kanyang dibdib. Habang papalapit siya sa puso ng ulap, napansin niyang ang liwanag ay unti-unting nagiging malinaw na anyo ng isang sinaunang sagisag, ang selyo ng balanse. Ngunit bago pa niya ito maabot, sumugod ang nilalang na anino patungo sa kanya, nilalampasan ang depensa ni Amara at Calum. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mateo ang matinding takot na muling sumiklab sa kanyang dibdib. Bigla niyang naalala ang kanyang pamilya, ang kanyang ina na patuloy na naghihintay, ang kanyang kapatid na nananalangin para sa kanyang kaligtasan, at ang sakripisyo ng kanyang ama na nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng katapangan. Sa sandaling iyon ay nagliwanag ang palawit at ang kanyang palakol ng sabay. Isang malakas na sinag ng liwanag ang kumalat sa paligid niya, na pansamantalang nagpahinto sa pag-atake ng nilalang. Gamit ang pagkakataong iyon, tumalon si Mateo patungo sa gitna ng pormasyon at hinawakan ang selyo ng balanse. Sa sandaling sumayad ang kanyang kamay sa sagisag, bumalot sa kanya ang napakalakas na enerhiya. Nakita niya ang dalawang daigdig, ang kaharian ng mga engkanto at ang mundo ng mga tao na unti-unting nagkakahiwalay habang lumalawak ang bitak sa pagitan ng mga ito. Narinig niya ang tinig na tila nagmumula sa mismong puso ng ulap. Ang balanse ay hindi lamang lakas ng liwanag, kundi ang pagtanggap sa pagkakaroon ng dilim. Habang unti-unti niyang nauunawaan ang mensahe, napansin niyang ang anino ay patuloy na lumalakas sa paligid. Napagtanto niyang ang selyo ay hindi kayang wasakin ang kadiliman. Kailangan nitong ibalik ang balanse sa pagitan ng dalawang puwersa. Dahan-dahang itinaas ni Mateo ang selyo. Ang liwanag nito ay kumalat sa buong hangganan ng dalawang ulap. Ang umiikot na buhawi ng anino ay bahagyang humina, at ang puso ng ulap ay muling kumislap sa mas malinaw na liwanag. Ngunit kasabay nito, naramdaman ni Mateo ang matinding sakit na gumagapang sa kanyang katawan. Ang kapangyarihan ng selyo ay tila hinihigop ang lakas ng kanyang kaluluwa. Mateo, sigaw ni Amara habang pilit pinipigilan ang nilalang na anino. Ngunit hindi siya makagalaw. Ang liwanag at dilim ay tila naglalaban sa loob niya. Sa sandaling iyon, naunawaan niya ang tunay na kahulugan ng kanyang kapalaran, ang maging tulay sa pagitan ng dalawang daigdig. Habang patuloy na kumakalat ang liwanag ng selyo, unti-unting nagbitak ang anyo ng nilalang na anino. Umalingaw-ngaw ang galit nitong sigaw habang unti-unti itong nawawala sa gitna ng umiikot na ulap. Unti-unting tumahimik ang paligid. Ang madilim na buhawi ay naglaho at ang puso ng ulap ay naglabas ng malinis at maliwanag na sinag. Ngunit habang naglalaho ang kadiliman, napaluhod si Mateo sa gitna ng plataporma. Ang selyo ay patuloy na naglalabas ng liwanag sa kanyang kamay at ang kanyang lakas ay unti-unting nauubos. Lumapit sina Amara, Calum at Lysara sa kanya. Halata sa kanilang mga mukha ang pag-aalala. Hindi pa tapos ang proseso, sabi ni Amara habang pinagmamasdan ang selyo. Kailangan pang ganap na maibalik ang balanse. Mahinang napangiti si Mateo habang nakatingin sa liwanag na pumapalibot sa kanila. Kung ito ang paraan para mailigtas ang dalawang mundo, handa akong harapin ang kapalarang ito.
mahina niyang sabi. Sa sandaling iyon, muling nagliwanag ang puso ng ulap. Ang liwanag nito ay bumalot sa buong hangganan ng dalawang ulap na tila naghahanda para sa huling yugto ng pagpapanumbalik ng balanse. At sa gitna ng umiikot na liwanag, nagsimula ang pagbabago na magpapasya sa kinabukasan ng kaharian ng mga engkanto at ng mundo ng mga tao.